For hair that's 2 times softer and smoother, get your hair looking amazing with new Dove Hair Care. Germs sa kamay ng iba. Ang daling mapasa. Stop pasa germs sa bilis ng Green Cross. Kills 99.9% of germs in 5 seconds. Green Cross. In 5 seconds, tapos ang pasa germs. Maginhawang inyong umaga kasama ang unang hirit at Green Cross Alcohol. Unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit. Nagbabalik ang unang hirit. Narito ang mga balitang dapat niyong malaman. Top Hirit. Mahigit 2 linggo pa lang mula na magbalik eskwela mga estudyante, pero sa Marahan East Elementary School sa Marilog District sa Davao City, wala munang klase. Lumabas po kasi sa Geohazard Mapping ng Mines and Geosciences Bureau o MGB. Landslide prone ang lupang kinatayuan ng paaralan. Kahit bagong tayo ang mga silid-aralan doon, hindi mo na ito mapapakinabangan. Lumaharaw kasing delikado at nakitaan ng maraming bitak ang lupa. Sa ilalim, yung paaralan na yan ng MGB sa kategoryang very high risk sa landslide. Kaya ang mga mag-aaral, pansamantala na lamang ililipat ng paaralan. Hiling naman ng mga magulang, sana raw ay sa malapit eskwelahan lang mailipat ang kanilang mga anak para hindi malayo ang lakarin ng mga bata. Nangako naman ng DepEd Marilog na magsasagawa ng make-up classes. Oras na ma-relocate ang mga estudyante. Ilang residente rin ang kusang umalis na sa kanilang mga bahay matapos mapag-alamang landslide prone ng lugar. Masakit man umano para sa kanilang iwan ng nakalakihang lugar, bagay ang lupang sinasaka, mainam na rin daw ito para sa kanilang kaligtasan. Bukod sa Marahan East, may ilang lugar din sa Marilog District ang napag-alamang peligroso na rin sa landslide. Panawagan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga residente, voluntaryo ng lisanin ng lugar para makaiwas sa disgrasya. Nangako naman ng lokal na pamahalang agad na aksyonan ang relokasyon ng mga residente. Sinusunod sila dun sa... nagpupusa sila. Tsaka nag-discover nila. May bitak na yung lupa. Walang lindol eh. Sayang din yung structure, parang bagong-bago yung pero eskwelahan. in the first place, bakit naitayo din yung school? Exactly. Hindi ko inaaral pa yun muna. Pero what do you expect? Medyo ligid na lugar talaga eh. Magpapadala ka pa ng magsa-soil test doon. Pero actually, dapat ganun ang requirement ng batas. Lalo na kailangan, alamin kung agricultural ba yung land na yun o pwedeng tayuan. At buti nakita nila to at bago pa may nangyaring landslide, nilipat na nila. At karaniwan na pong problema sa Metro Manila ang pagbaha sa tuwing malakas ang buhos ng ulan kapag masama ang panahon. Kaya naman ang Pag-asa naglunsad ang tinatawag na Rainfall Warning System o RWS. Sa bagong sistema, mabilis na malalaman ng mga komunidad kung may parating na malakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha. Gamit po ang text at social networking sites tulad na lang ng Twitter. 2 klase raw ang warning levels na susundin. Yan ang thunderstorm o mabilis lamang na pag-ulan at heavy rainfall o malawakang pag-ulan dahil sa bagyo o monsoon. Bawat klase naman ay may 3-level warning. Halimbawa sa thunderstorm level warning, una munang mag-i-issue ng impormasyon ng Pag-asa para sa publiko sa kanilang website. Ikalawa naman ang watch kapag sa loob ng 12 hours may namumuong thunderstorm. At warning naman kapag nagbabanta ang thunderstorm sa loob ng 2 oras sa isang lugar. Color-coded naman ang warning sa heavy rainfall. Dilaw bilang advisory o posibleng bumaha sa isang lugar. Green para sa alert o kailangan ng maghanda sa banta ng pagbaha. At red naman po para sa emergency o may seryosong banta ng pagbaha at kailangan ng lumikas. Sa ngayon sa Metro Manila, paraw muna ipatutupad ang bagong sistema. Sa kabila naman ng gale warning ng Pag-asa, tuwing may nakambang masamang panahon, maraming mangingisda pa rin ang nangangahas na suungin ng malalakas sa alon. Ang gale warning, yan po yung babala sa lakas ng hangin sa mga karagatan, lalo na kung may bagyo, amihan o habagat. Pero sa pagtatanong ng GMA News, may ilang mangingisda ang hindi alam kung anong ibig sabihin nito. Ayon sa Pag-asa, hindi raw sila nagkukulang sa pagbibigay babala rito. Sa katunayan, lagi raw itong kasama sa kanilang weather advisory tuwing may bagyo o masamang panahon. Sa pamamagitan ng 2 meteorological buoy ng bansa, ay sinusukat ang alon at hangin. Bukod pa rito, may impormasyon din sila nakukuha sa pamamagitan ng satellite na agad ibinabato ng Pag-asa sa Office of Civil Defense at sa Philippine Coast Guard para ipatupad ito.
Philippine Coast Guard aminadong hindi nila kayang pigilan ang lahat ng mga mangingisdang pumapalaot tuwing masamang panahon. Tila hindi rin daw kasi sineseryoso ng iba ang babala dahil wala naman daw kasing parusa dito. Parang technical kasi. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Karagdagan pa rin impormasyon mula kay Mang Tani. Mang Tani. Good morning po muli sa ating mga kapuso. At patuloy ngang kumikilos itong bagyong si Talim patungo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At sa huling tala ng pag-asa, namataan nila ito sa layong 430 kilometers dito sa may kanluran, hilagang kanluran ng Basco, Batanes. At bahagyang lumakas ito, Igan. Nagtataglay na ito ngayon ng lakas na 85 kilometers per hour near the center at bugsong aabot na ng 100 kilometers per hour. At si Talim ay patuloy na kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 22 kilometro bawat oras. Narito naman ang inaasahang magiging galaw ng bagyo base sa datos na nakuha ng Weather Central. Makikita natin na ito ay sumusunod doon sa dinaanan ng bagyong si Butchoy. At maaaring mamaya o ngayong araw na ito ay papasok ito dito lamang sa may northwestern tip ng ating Philippine Area of Responsibility patungo ng Taiwan. At kapag pumasok na ito, ang magiging pangalan nito ay Karina. Samantala, pinag-iigting ng bagyong ito ang hanging habagat na nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng ating bansa, katulad na lamang dito sa Luzon, lalong-lalo na dito sa may Northern at Central Luzon. Kaya kita nyo po yung posibilidad ng pag-ulan dyan sa Baguio at Lawag ay mas mataas kaysa sa ibang bahagi ng Southern Luzon. Samantalang sa Kabisayaan ay pulo-pulong dagli ang pag-ulan at pagkulog ang mararanasan, katulad po dyan sa Cebu, Bacolod, hanggang dyan sa may Tacloban. Gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao na kung saan may mga pag-ulan din, katulad sa Cagayan de Oro at Davao, pero yan, Igan, ay dulot ng tinatawag nating thunderstorms. Isolated thunderstorms lamang ang mararanasan dyan. At doon po sa ating mga kababayan o sa mga kapuso na papalaot ngayong umaga, yung pong ating gale warning na nabanggit kanina, mataas pa rin po ang alon, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. At ito ay dahilan nga sa pagdaan ng bagyong si Talim. Mataas po ang alon dyan, umaabot ng mula 2 hanggang 4 na metro ang taas. Kaya doon po sa mga kapuso nating mangingisda, ingat po kapag kayo ay papalaot at kung po pwede po, huwag muna kayong pumalaot. At dito naman sa Metro Manila, ang ating sunrise ay 5:28 at muling lulubog ang araw mamayang 6:27 ng hapon. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Okay, maraming salamat.